Everybody shout, shout of joy. Come on and praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Hey! Everybody dance. I have good news for you. There's a God who loves you, and He calls you His own. Yes, He life for you and me. Oh, now we are free. Everybody dance, dance on freedom. Everybody shout, shout. Hey, hey. Come on and praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Woo! Hey, hey. Everybody dance. There's nothing in me. My world's never been the same since I found you. Life for whom will believe. Now we are free. Everybody dance, dance on freedom. Everybody shout, shout. Hey, come on, praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Everybody dance. Hey. Hallelujah! Kunin po natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Everybody dance, dance on freedom. Everybody shout, shout, shout. Come on and praise Him. Everybody dance. Everybody dance, the dance of freedom. Everybody shout, shout of joy. Come on and praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Hey. Everybody dance. Sino ba sumayaw? Hallelujah! Amen. Patuloy po natin purihin ang Panginoon at this time, pasalamatan natin siya. No? Awitan natin ng Lord. Sige po, pumalakpak tayo sa Lord. Thanks be to God who always God says us to triumph in His name. Thanks be to God who always God says us to win. Yeah. Thanks be to God who always God says us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We are overcome. Hallelujah. Hallelujah. We are overcome by the power of your name. Jesus, go on. Hallelujah. Hallelujah. What a made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh.
God who always loves. Bless us to triumph in pain. Thanks be to God who always loves. Bless us to win. Yeah. Thanks be to God who always loves. Bless to triumph in pain. Thanks be to God. Thanks be to God. We are overcome. Hallelujah. Hallelujah. We are overcome by the power of your name. Jesus, your one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in it. Oh, 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 oh. The victory, everything will be alright, alright. The victory, everything will be alright. 'Cause we are winning side. We've got the victory, everything will be alright, alright. We've got the victory, everything will be alright. 'Cause we are winning side. We've got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we are winning side. We are winning side. Yeah. God. Hallelujah. Hallelujah. We are overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in his name. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. One more time. Oh, 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 oh. We are overcome. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin. Sapagkat tunay nga na ikaw ay mabuting Diyos. At Lord, patuloy din kami magpapasalamat sa umagang ito. Sapagkat wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Awitin po natin sa Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabay-sabay po tayo with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, and an outstretched arm, I
alalahanin natin kung gaano kabuti ang Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. With a grateful heart, with a song of praise, with an outward song, I'll praise your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Sa goodness mo, Lord, sa bawat isaan. Salamat, Panginoon, sa taong ito, O Diyos. Lord, napasalamatan ka na po namin in advance sapagkat alam po namin na sasamahan mo kami, Panginoon, sa taong ito. Patuloy po natin gawitan ng Panginoon. Declare natin ang goodness niya. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I beheld in your hand. The moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sabay-sabay po tayo. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Not as a friend of the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpak sa Lord. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. At Lord, tunay nga na tapat ka, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nagkulang, Lord. We are claiming, Panginoon, we are declaring, Lord, Lord, this 2026, Panginoon, hindi ka rin magkukulang, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, kaya mo kaming abutin, Panginoon, anuman ang aming sitwasyon, Panginoon, anuman yung darating na pagsubok, Panginoon. Lord, sa iyo kami magtitiwala, sa iyo kami kakapit, Panginoon, sapagkat, Lord, tapat ka. Salamat po, salamat po. Salamat sa lahat ng blessings, Lord, na hinanda mo para sa bawat isa sa amin sa taon ito. We praise you, we glorify you in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, ikot po tayo. Kamayan po natin ang bawat. Batiin po natin. Sumayaw tayo. Everybody dance, dance of freedom. Everybody shout, shout of joy. Come on and praise it. Get up and make some noise. Everybody dance. Hey, Hey! Hey! everybody dance. Hey! Hey! I have good news for you. There is a God who loves you, and He calls you His own. He has given life, life for you and me. Oh, now we are free. Everybody dance, dance of freedom. Everybody shout, shout of joy. Come on, come on, come on and praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Hey, hey, Hey! everybody dance. Hey! Hey! There's nothing chasing me. My world's never been the same since I found you. You have given life, life will overflow. Now we are free. Everybody dance, dance of freedom. Everybody shout, shout of joy. Come on, come on, come on and praise Him. Get up and make some noise. Everybody dance. Hey, Hey! Hey! everybody dance. Hey! 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 Everybody dance. Woo! Hallelujah! Everybody dance, dance of freedom. Everybody shout. Shout of joy! Come on and praise Him. Get up. Minsan pa, everybody dance. Everybody dance, dance of freedom.
makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Woo. Lahat ba nakasayaw? Mamaya uli, pag bitin kayo. Praise the Lord. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Kung kayo po ay ready na para makinig ng salita ng Lord, sige po, tinatawagan na po natin ating tagapagsalita, si Kuya Doms. Ayan. Good morning. Happy New Year po. Happy New Year. Ayan. Praise the Lord. Na-enjoy po ba natin yung kantahan sa kayong sayawan? Ayan. Hallelujah. Dahil 2026, tinawid tayo ng Panginoon. Amen. Sino po ba yung... Sino po ba yung bumigat yung timbang? Maraming nakain ng 24 hanggang 31. Hallelujah. Sino yung mga napagod? Alam ko maraming napagod, nakakaisip kung paano ihahanda, ano? Hallelujah. Marami ang muntik ng ma-high blood. Hindi dahil sa napakaraming nakaing matataba, kundi dahil mahal ang bilihin. Di ba? Ma-high blood ka sa mahal ng bilihin. Kahit yung mga prutas ang mamahal. Talagang nasisi na naman si BBM. Maraming nagalit kay BBM dahil ang taas ng mga bilihin. Huwag na nating isihin. Hayaan na natin. Yung iba marapit, muntik lang ma-high blood dahil naubos ang budget. Diba? Ubos-ubos yun eh. Talagang, kung baga, alam mo naman tayo mga Pilipino eh. Ubusan eh. Ubusan ng mga nakatabi eh. Ganyan tayo. Praise the Lord. Meron po ba kayo napapansin? Ayan. Napansin nyo naman siguro na may medyo maaliwalas yung atin pong harapan, ano? Alam niyo po ba yung project na yan? Hindi ko alam kung 3 taon na, Kuya Boy, ano? 3 taon na yatang sinishare to ni Kuya Boy na mayroon siyang magandang pangarap dito sa stage, dito sa harap, na maglagay ng ilaw. At matagal na sinishare niya ito hanggang ito na. Nagumpisa na po, kaya nagkaroon tayo ng ganyang liwanag. Hindi pa tapos. Mayroon pa palang kasunod yan. So hindi pa po tapos kasi yung kita yung nakalabas pa yung wire. So, yan po yung amin po mga pinagkaabalahan nung 28 ng December, ng January 1, tapos January 2, andito pa rin po ako. So, yan po yung pinagkakaabalahan ng Iron Man. Tama? Nung atin pong mga kalalakihan. Kaya, to God be all the glory, palapakan natin ng Panginoon. Sa buhay ni Kuya Boy, si Kuya Sunny, si Jackin po, nakasama po natin sa kasi Ate Kem, na taga-tukod dito. So, mabait ang Panginoon. Kaya po, kung mayroon tayong mga pangarap, lalo na para sa ikaluluwalhati ng Lord, huwag tayong susuko. Biro mo, halos 3 years. Ngayon lang naganap yung pangarap na ni Kuya Boy. Diba? Sa kung mayroon tayong mga pangarap na gusto nating bigyang glory o kapurihan ng Panginoon, huwag nating sukuan. Amen? May takdang panahon ang Panginoon para diyan. Okay, nung last Friday po,
na-share ni Kuya Fer ang tungkol po doon sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 13. At ang atin pong theme ngayon pong buwan na ito ay starting anew. Yun po yung binaba po sa atin ng ating pong pastor para po sa buwan ng January. Amen. So kaya tayo po, yamang na-share ni Kuya Fer yung tungkol po doon sa forgetting what lies behind o kaya yung mga bagay na dapat po nating iwanan o kaya kalimutan. Sabi doon na hindi dahil sa siya ay isang ganap na o kaya na natupad na niya ang lahat, kundi sabi doon ang mga bagay na yon ay pansamantala kong iniiwanan upang makapag-focus ako doon sa isang napagandang pangarap ng Panginoon, ang makamtan, yung crown, yung gantimpala na ihanda ng Lord. So tayo po ay dadako po doon sa 1 Corinthians chapter 9. Tungkol naman po ito sa atin pong paglalakbay bilang isang Christian. Kasi napakahalaga ngayon pong taon na tayo ay mayroon pong pinapangarap. Amen. Mayroon ba tayong gustong marating o gustong makamtan ngayon pong 2026? Dahil kung wala tayong pinapangarap, abay, wag na tayong kumilos. So dito po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 27, ito po ay isang inillustrate ng atin pong Apostol Pablo ang patungkol po sa takbuhin o kaya sa isang atleta. Basahin po natin. Sa verse 24. Okay, basahin ko lang po sa New King James Version. Sa verse 24 ng 1 Corinthians, do you not know that those who run in a race all run, but one receive the prize. Run in such a way that you may obtain it. Verse 25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain perishable crown, but we for an imperishable crown. Amen. Therefore I run thus, not win uncertainly, thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa isang napagandang araw na binigay niyo sa amin. Sa unang linggo na kami po ay nagkakaroon ng isang fellowship upang patuloy namin, Lord, na ipadama sa iyo o isubmit sa iyo, Panginoon, ang amin pong buhay, ang amin pong mga pangarap, ang amin pong mga takbuhin ngayon pong 2026. Lord, salamat dahil minsan pa na pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na siyang sumasama sa amin. Panginoon, pinatunayan mo sa amin ito noong 2025 na kailanman, Lord, hindi kami, Panginoon, pinabayaan mo. Kailanman, Lord, hindi mo kami iniwan. Ikaw nagbigay ng kalakasan sa amin. Salamat din po, Lord God, sa lahat ng provision, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa kalakasang physical, Lord, sa mga spiritual, Panginoon, God, sa taong ito, muli kaming nagtitiwala sa iyo. At Lord, sa amin pong takbuhin, umihiling kami ng ipong gabay, ng iyong pagsama o banal na Spirit. For without you, we are nothing. Father, we entrust to you everything in Jesus' mighty name. Amen. Good morning po, and good morning sa atin pong mga kapatiran sa online na nanonood. Ayan. Ang pinamagatan ko po is striving for a crown. Ito po yung sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27. Isang takbuhin na mayroon pong magandang pangarap na hindi lamang po literal o kaya hindi lamang po yung pansamantala, kundi isang takbuhin na sinasabi ni Apostol Pablo na ito ay forever. Amen. Sa piling ng Panginoon. Amen. Yun po bang pangarap natin na tayo ay makarating sa ating Panginoon? Amen. Kung mayroon po tayong mga takbuhin, kailangan mayroon tayong baon.
sa atin pong paglalakbay. Kasi manglalakbay tayo. Lahat tayo ay mayroon po kanya-kanyang journey o kaya tatakbuhin na mga hindi natin alam kung ano. Ngayon pa lamang, kanina pa lang nagkakaroon na kagad ng trouble yung atin pong dun sa sound natin. So maaaring sa atin pong pang-araw-araw na lalakbayin, makaranas tayo ng mga trouble. Amen. Makaranas tayo ng mga masasabi nating pressure o kaya mga pagsubok o iba pa na po pwedeng dumating sa ating pong mga buhay. Kailangan po sa ating pong pagtakbo o kaya sa ating paglalakbay, meron tayong baon. Amen? Number 1 na kailangan po nating baon ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Amen? So yung pagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga. Ito po ay sa pamamagitan, paano ba tayo nagtitiwala sa Lord? Paano tayo nagtitiwala sa Panginoon? Di ba pagka mayroon tayong sabi natin mga kinakaharap na problema, anong ginagawa natin para mapakita natin na tayo nagtitiwala sa Lord? Hello? Pray. Number 1 na kailangan po natin sa atin pong paglalakbay, prayer. Amen? Hindi po natin aalisin yung pananalangin sa ating pong mga buhay. Dahil kailangan natin ito. Dahil kung wala yung pagsama ng Diyos, hindi po natin kayang harapin ang bawat pagsubok na dumarating sa ating araw-araw. Amen? So prayer. Number 1 na kailangan po natin yung pananalangin. Yung pagdulog sa Lord at sasabihin, Panginoon, kailangan namin yung tulong mula sa iyo. Naalala ko yung isang napanood ko sa Facebook. Isang weightlifter ba yun? Isang bumubuhat ng mga mabibigat na mga weightlifter ba yun? Tawag doon. Weightlifting. Basta kanon. Bumubuhat siya ng mabigat. So nilagyan ng malalaki, 5 plates na malalaki dito, 5 plates sa kabila, binuhat niya. Talagang malaking tao. Nung binuhat niya, naitaas niya ngayon. Nung pagtaas niya, ilang seconds lang, pumutok yung kanyang tuhod. Pagputok ng tuhod niya, gumanon siya, halos muntik na siyang mabagsakan nung pagkabigat-bigat na mga plates na yon. Siguro, aabot ng 500 pounds. Kasi 50 pounds yata yung isang malaking plates. So 5, 250, 5 sa kabila. So halos 500 pounds. Nabuhat niya. Kaya lang, nung matapos niyang mabuhat ito, yung kanyang isip, kaya. Nabuhat nga niya kinaya. Pero yung kanyang katawan, hindi. Bumigay. Parang yung katulad nangyari kay Ate Royce. Kayang-kaya niyang mag-spike. Pag tatalon pa lang, bumigay na yung kanyang elbow. O yung kanyang dito sa yung kanyang paa. Yung dito, yato. So yun sa may, yung parang litid na bumigay. So ganon. So may mga pangarap tayo, may mga plano tayo na maganda. At alam natin sa isip natin, kaya. Pero hindi pala kaya ng ating sarili, ng ating katawan. That's why we need every day yung presence ng Lord. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon sa magitan ng ating prayer. Sabi sa Zechariah 4 verse 6, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? So yun po number 1 nating baon, prayer. Pangalawa, bilang isang manlalakbay, napakaikli lamang po nito. Bilang isang manlalakbay o kaya bilang isang atleta, mayroon pong dapat gawin tayo. Amen. Katulad ng isang manlalaro, laging nasishare sa atin ito, yung kanilang preparation. Amen. Yung kanilang ginagawa o kaya tawag na disiplina sa kanilang sarili. O kaya napakalaga yung discipline. Amen. Pakisabi sa kayong katabi, discipline. Amen. Paano ba natin saan natin i-connect tong discipline sa atin pong spiritual? Number 2 na kailangan po natin,
Di ba? Pag mayroon tayong mga nababasa, di ba, nagkakaroon tayo ng karunungan o kaya ng wisdom kung paano i-apply. Amen? So pangalawang kailangan po natin sa atin pong lakbayin ay ang Word of God. Salita ng Panginoon. Kung gusto nating maranasan yung matagumpay na buhay, ito isang paalala ng ating Panginoon kay Joshua, chapter 1, verse 8. Amen? Na sabi niya, huwag mong kaliligtaan ang aklat na ito na basahin. Dili-dilihin mo ito araw at gabi, upang sa gayon ikaw ay magiging matagumpay. Ikaw ay magtatagumpay. So kailangan po natin yung word ng Panginoon sa atin pong araw-araw na buhay. Amen? Dahil yung salita ng Diyos, sabi doon sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Amen. Kung tayo ay nadidiliman sa atin pong mga isip, ang liwanag ng Panginoon ay ilaw. Ang liwanag ng Diyos, ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa atin. Amen po ba? Kaya napakahalaga na mayroon tayong pananalangin, mayroon tayong Word of God. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin pong buhay spiritual. Amen. Sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Kung gusto nating maranasan yung mga ito, yung tayo makalakad ng ayon po sa kagustuhan ng Panginoon, kailangan natin huwag itabi ang Word of God. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Babasahin po natin ito daily. Sabi nga nun, day and night. I-meditate po natin ang word ng Lord. Praise God. Ako po nasa Jeremiah na uli. Sa book of Jeremiah 26. Andun na po ako uli. So, sa awa ng Diyos, makailang ulit ko nang nabasa ang Bible. Pero tuloy-tuloy pa rin. Basa pa rin araw-araw. English, Tagalog, basa. Para mas lalong maintindihan. So, ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. Ito ay kinasihan ng Diyos. Kapakipakinabang at nagtuturo ng katotohanan. Sa pagsaway, sa kamalian. Kaya kung tayo ay sinasaway minsan ng salita ng Diyos, magpasalamat po tayo. Amen. Kung tayo ay tinutuwid niya, salamat sa Lord. Dahil baka mali yung atin pong gawain. At tayo ay sinasanay ng salita ng Panginoon upang makalakad, makapamuhay ng mayroon pong matuwid na pamumuhay. Amen. So yun po yung salita ng Diyos na kailangan po nating baunin sa atin pong paglalakbay ngayon pong taong 2026. Hallelujah. Pangatlo, alam natin na ang isang manlalaro, isang manlalakbay, ano pong nararanasan pag tayo ay naglalakbay, naglalaro? Papagod. Napapagod tayo. Yung mag-akyat ka lang ng ground floor hanggang fourth floor, nakakahingal. So napapagod. So maaaring maranasan natin yung pagod. Maranasan natin yung manghina tayo. Sabi doon sa Isaiah chapter 40, verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young man utterly fall, but those who wait on the Lord shall renew their strength. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increased strength. Sabi sa verse 29. Itong maganda po sa verse 28. Bagamat tayo ay napapagod, tayo po ay nangihina, sa verse 28, sabi po rito, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary.
Mayroong tayong Diyos na hindi napapagod kailanman. Kaya kung tayo ay nabibigatan, tayo ay napapagod sa ating pong lakbayin, andyan si Lord. Hindi siya napapagod. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Yun pala yung isang sekreto. Sabihan, maging yung mga kabataan, napapagod yan. Nangihina. Pero mayroong Diyos na hindi napapagod. May karugtong pa. His understanding is unsearchable. Grabe, ano? Kaya kung tayo po ay nahihirapan kung ano yung mga iniisip natin, ilapit natin sa Lord. Alam niya lahat. Hello. Alam niya lahat. So tayo maaring mapagod, pero mayroon tayong malalapitang Diyos na kailanman, ni minsan, hindi napagod. Hallelujah. Yung mga manlalaro, minsan gumagamit sila ng mga energy drink. Di po ba? Di ba? Yung iba nga, umiinom sila ng, ng pagod. Ano ba yun? Pain. Alaksan. Umiinom sila ng alaksan para mawala yung kanilang pagod, yung sakit ng katawan. Pero hanggang ilan lang yun, bisa nun. Ilang oras lang. Pero yung bisa ng Panginoon, 24/7. Amen? Araw-araw, malakas. Kaya kung dudulog natin sa Kanya yung ating pagod, kayang palitan ng Panginoon. Pagtulog mo, pagising mo, kinumagahan, wala na yun. Ganyan kabait ang Lord. Hallelujah. Kaya, kanino pa tayo magtitiwala kundi sa ating Panginoon? At syempre, habang tayo po ay naglalakbay, alam niyo mga atleta, isa sa aim nila kung bakit sila ay tumatakbo ay yung reward. Amen. Yung gantimpala. Tayo rin, habang tayo ay tumatakbo, habang tayo ay dito sa lupa, kaya nga, I encourage po doon sa lahat, sa heaven, mayroon pong inihanda ang Lord na reward. Sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 12, may inihanda ang Diyos ng gantimpala sa sino mang gumagawa o naglilingkod sa Kanya. Kaya challenge sa atin bilang mga Kristiyano, habang may panahon pa, gumawa tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Lord. Huwag natin sayangin yung mga binigay sa atin ng Lord ng lakas, talento. Huwag natin sayangin kasi darating ang araw, pag-akyat natin sa langit at wala kang ginawa, maaaring nasa heaven ka pero wala kang ginawa, nakatingin ka lang doon sa mga tumatanggap ng reward. Kaya habang may panahon, magbigay tayo ng time sa Lord dahil mayroon pong reward. Kung yung mga atleta, mayroon silang inahasang reward, kaya sila nagpupunyagi sa kanilang mga takbuhin, ganun din sa heaven. Mayroon pong rewarding. Amen? Ito po, itong mga atleta na ito, kung bakit nila patuloy na sinasanay ang kanilang sarili sa takbuhin man o kaya sa boxing, dahil umaasa sila na darating ang araw na sila ay magkakamit ng gantimpala o sila ay magcha-champion. Di ba? Mapansin natin yung story ni Manny Pacquiao. Yung doon sa kanyang interview, halos wala silang makain sa isang araw, tubig lang. Pero dahil sa kanyang pangarap, sa kanyang pagpupunyagi, ngayon alam na natin kung sino siya, di ba? Sinamahan siya ng Lord. So, isa 'yon. Sa atin pong mga pangarap bilang mga Kristiyano, yung marating natin o makamit natin yung reward, yung gantimpala na inihanda ng Panginoon sa bawat isa. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, sabi po rito, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for imperishable crown. Yung atin pong mga tatakbuhin, pinapangarap, ito po ay panghabang panahon. Amen po ba? At yung aim natin ay makarating o matapos natin yung atin pong lakbayin. Makarating tayo sa langit. Amen? Ang tunay na tahanan ng lahat ng sumusunod sa Diyos ay sa piling ng ating Panginoon sa heaven.
na ating tagapagligtas. Kaya kailangan po natin sa atin pong araw-araw na landasin, bukod doon po sa tayo ay nagpipray, tayo po ay nagbabasa ng salita ng Lord ng bound, kailangan po natin na ituon yung atin pong isip sa Panginoon. Sabi doon sa Hebrew chapter 12 verse 2, na tayo daw po ay sabi, let us fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan nating ituon yung atin pong pananampalataya, yung atin pong isipan sa Panginoon. Amen. Naalala ko yung time na, ito po yung mga manlalaro, habang sila, kunyari, ito po isang runner, habang tumatakbo yan, yung nasa isip niya, manalo. Amen? Yung kanyang isipan ay manalo. Yung boxer, kahit niya nabubugbog, pero yung kanyang isip, mananalo ko. Yan yung kanyang mindset. Nakapokus siya sa ganun, kaya kahit na binubugbog na, tinatama, o kaya napipila, yung napapagod, hindi sumusuko. Kasi yung isipan niya, nandoon na sa mananalo ko. Makakamit ko yung reward na yon. Amen? So ito rin po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na yung atin pong mga takbuhin, i-fix natin yung atin pong isip, yung atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. The author and the finisher of our faith. Hallelujah. So bago po ako mag-end, gusto ko lamang pong balikan yung story po ng mga pantas. Dito po tayo magtatapos. Medyo balikan lang natin, no? Total, malapit na naman ang Pasko eh. 361 na lang ba, days? Ayan. I-ano ko lamang po ng konti ito. Kasi masyado akong natouch dito dung time na pinag-usapan namin ito. Na-share ito ni Kuya Joseph sa ni Ate Kate nung kami ay Friday. So gusto ko lang pong i-share. Alam niyo po ba yung preparation ng itong mga pantas? Bago nila narating yung kinaroroonan ng bata. Grabe. Di ba? Yung kanilang preparation, paano kung gaano kalayo yung kanilang paglalakbay, dahil wala pa namang mabibilis na sasakyan ng mga panahon noon, maaari yung kanilang dala ay camel, no? Camel yung kanilang tinasakyan. Alam niyo naman yung camel, mabagal tumakbo yan. Ganun siya kabagal. And yung kanila pong paglalakbay, isinuong din nila sa panganib yung kanilang buhay. Amen. Isinuong nila sa panganib yung kanilang buhay at isa pa sa nakita ko dun sa kanila pong paglalakbay na yon, yung unity. Di ba 3 pantas yun, may kanya-kanya silang grupo. Pero dun sa time na yon, nagkaisa sila. Alam niyo, napakahalaga ng pagkakaisa. Halimbawa, nakita ng isang grupo ng pantas na yung star at lumakad sila, hindi nila nakausap yung 2 pang pangkat ng mga pantas. Maaring sila ay madisgrasya sa kanilang paglalakbay. Kasi kung kukunti lang silang maglalakbay papunta roon sa Jerusalem, sa Bethlehem, pwede silang tambangan ng mga tulisan. Di ba? Pwede silang patayin, pwede silang bihagin. Pero yung time na yon, nung sila'y naglalakbay, hindi ko alam kung anong ginawa ng Diyos sa mga pantas na yun, kung bakit sila nagkaisa. Nasama-sama sila na pumunta ng Jerusalem sa palasyo ni King Herodes. Alam niyo po ba dumating sila doon? Kung kukunti lang yung pantas, hindi maliligalig ang Jerusalem. Hindi magugulo si Haring Herodes. Pero dahil sila ay nagkakaisa at marami sila nang dumagsa sila ng Jerusalem, nagulo ang buong Jerusalem. Sino to kayong mga to? Amen? So yung unity, nakita po natin doon sa mga pantas. Kailangan din natin ng unity sa church. Amen. Kailangan natin magkaisa sa mga pangarap ng church. At nung makarating sila doon sa Jerusalem, di ba? Sinamahan sila ng tala o kaya ng star. Punta sila ng palasyo. At mula doon sa palasyo, sinamahan na naman sila ng star papunta doon sa kinaroroonan ng bata. Mahabang panahon po yun. Amen. At mula doon, sa kanila pong paglalakbay, narating nila
yung kinaroroonan ng bata at nangyari yung kanilang pangarap na i-offer nila sa bata yung kanilang mga gifts. Amen. Nung may handog nila yung kanilang gifts doon sa doon sa bata, anong nangyari sa kanila? Ang ganda ng ginawa ng Panginoon dito. So pansinin po natin, kaya sa atin pong paglalakbay, napakahalaga yung kailangan po nating mayroon pong gabay. Diba? Hindi sila iniwanan ng star hanggat hindi nila nararating si Jesus. Diba? Sinamahan sila hanggat sa nakarating sila doon sa tahanan na kung saan naroon ang ating Panginoong Jesus. And nakita nila at naihandog nila yung kanilang mga gifts. Ang akala nila, yung kanilang hahandugan ay hari lang. Sabi niya, nakita namin yung kanyang tala o kanyang star at naipinanganak yung hari ng mga Hudyo, sabi ng mga pantas, di ba? Pero hindi nila alam na mayroon pang mas malalim. Akala nila hari lang, pero hindi nila alam na yung pinanganak ay hari ng mga hari. King of kings and Lord of lords. Ganon. At nung mamit nila ang Panginoon, di ba, naihandog nila, nung sila'y pabalik na, binago ng Diyos yung kanilang buhay. Imbis na sila'y babalik kay King Herodes, anong nangyari? Ano pong narinig ng mga pantas? Sa dreams, sa kanilang panaginip, kinausap sila ng Diyos. Dati hindi sila kinakausap na. Kaya nga sila lumapit kay King Herod para alamin kung saan naroon yung bata. Di ba? Hindi sila kinakausap ng Diyos. Doon lang sila nakatingin sa kanilang mga parang hawak-hawak na na di ko alam kung sula o ano man. Pero nung time na ma-meet nila si Jesus, nung gabi, kinausap sila ng Diyos. Hello? Sino mang naghahanap sa Panginoon, sino mang totoo na umahanap sa Kanya, hindi po pwedeng hindi kausapin ng Diyos. Masusumpungan mo ang Diyos kung totoo kang umahanap sa Lord. Hindi ba totoo yung mga pantas na umahanap sa ilang buwan? Halos taon na hinanap nila ang Panginoon. Pero dahil sa kanilang pagpupunyagi, na-meet nila ang Panginoon, and dahil nakita ng Diyos yung kanilang pagiging seryoso sa kanilang mga puso't isipan, di ba? Kinaugnay sila ng Lord. Kinausap. Narinig nila ang tinig ng Diyos. At sila'y nabago. Yun din pong pangarap natin. Ituon natin yung atin pong puso sa Panginoon, ating pananampalataya. Katulad ng stars. Sundan natin ang Panginoon. Amen? At patuloy natin siyang hanapin sa bawat araw. Hindi tayo mabibigo. Amen. Babaguhin tayo ng Panginoon, lalo na napakahalaga ng atin pong takbuhin ngayong 2025. To God be all the glory. Yun lang po ang message. Okay, so itutuloy na po natin sa atin pong pagpira-piraso ng tinapay. Ang atin pong, dahil wala po ang ating pong Pastor Boy, ay nasabihan po ako ng ating pong pastorado na ituloy ko na rin din po yung para po sa atin pong breaking of the bread. First Sunday po kasi ngayon, kaya mayroon po tayong tinatawag na banal na hapunan o kaya communion o kaya breaking of the bread. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, bago po tayo, habang pinapasa po yung atin pong wine sa kaya atin pong bread, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tuloy po natin. Doon sa sa 27 pababa po muna. Verse 27. Sige po, tayo po tayong lahat.
Basahin ko na lamang po. Sa verse 27, sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasalat sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 20, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain na at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y tinutuwid niya upang hindi tayo paparusahan kasama ng sanlibutan. So, napakahalaga po sa atin pong isa po ng breaking of the bread ay yung atin pong pagtatalaga ng atin pong mga puso sa Panginoon. Kaya kung alam po natin na tayo po ay mayroon pong mga nasabi natin, may mga sablay, mayroon po tayong mga nagawang kasalanan sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon na ilapit natin sa Lord. Isuko natin sa Panginoon. Tayo po ay sama-sama na manalangin at lumapit sa Panginoon. O dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat, maraming salamat. Ngunit naming aalalahanin sa umagang ito ang iyong ginawa, Panginoon, ang banal na hapunan na kung saan, bago po kayo pinagkanulo, Panginoon, kayo po ay nagkaroon, Lord, ng pagtitipon kasama ng iyong mga disipulo upang magkaroon, Lord, ng pagpipira-piraso ng tinapay. Lord, sa umagang ito, narito kami. Dinudulog namin sa inyo ang aming po mga sarili. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga sala, sa aming po mga gawa, hindi po sang-ayon sa iyong kalooban. And this morning, Lord, nais po namin makibahagi sa gawain ito dahil ito'y iniwan mo para sa amin na kami ay lagi, Lord, makiisa sa pagpipira-piraso bilang pag-alala sa amin pong kamatayan ng aming Panginoon Jesus. Kaya, Panginoon, maraming salamat for your forgiveness, for your sanctification sa lahat ng mga naging kalikuan namin. Okay, sige po. Umawit po tayo habang pinapasa pa. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have made the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I have made, oh yes, Lord, I will sing of the goodness of God. Taas po natin ang mga kamay sa Panginoon. All my life you have been faithful.
I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Taas po natin ating tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tayo. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin inamin. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong pag-isa. Lord, sa iyo po, Panginoon, katawan. Hayaan nyo nga na ang mga elementong ito na amin pong tinaig ay magbigay ng kalakasan, kagalingan sa amin pong mga physical, gayon ng spiritual. At Lord, patuloy naming tinatalaga sa inyo ang amin pong mga buhay, sa amin pong lakbayin ngayon pong 2025. Samahan niyo po kami. Gabayan niyo kami. Pagarian mo, Lord, ang aking mga puso, ang aking mga buhay. At patuloy ka namin pupurin at doralatin. Amen. Patuloy natin purihin ang Lord. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up today. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of
makakaupo na po tayo. Pagpala po ba tayo ng mensahe? Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na kailangan po natin baunin, no? Ang salita ng Panginoon, ang panalangin, at magkaroon po tayo ng focus sa kung ano po yung reward na ating pong tatanggapin. Hindi lamang po, actually, dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi lamang po yung reward sa heaven yung mayroon tayo, kundi maging sa kasalukuyan. Amen po ba? Amen po ba? Gusto po ba natin yung reward ni Lord right now, no? Sa panahon na 341, 60, 61 days. Ayan. So, yun po yung asamin po natin, no? Para, kumbaga, motivated po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. O kung di pa naman po tayo nagsiserve sa Lord, mag-desire tayo na magpagamit sa Lord. Amen? So, Happy New Year po muli sa bawat isa at yung mga nasa online. And wini-welcome po natin, mayroon po tayong newcomer, si Jenny Sanchez. Ayun. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Siya ay nagdala ng panibagong kaluluwa dito. I-welcome po natin siya in NCCF in 1, 2, 3. Welcome to NCCF. Welcome po, and we're hoping na next Sunday makadalo po kayo ulit. And mamaya po mayroon lang kakausap sa inyo para patuloy na ipakilala ang church. Siguro mga 5 minutes to 20 minutes, no? 30 minutes. Praise the Lord. And ayan po, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Tayo po ay saglit na manalangin. Father God, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy na pinagkakalob. Salamat, Lord, sa mga trabaho. Salamat po, Panginoon, sa mga negosyo. Salamat, Lord, sa kalusugan na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. And Lord, sa aming pong pagtabibigay ng aming kaloob, ng aming tithes and offerings, O God, Lord, dalayan po namin na patuloy mo itong pagpalain, patuloy na magamit sa iyong gawain, O Diyos, sa patuloy na ikalalaganap ng iyong salita, Lord, dito sa lugar ng Santa Mesa, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, na halos wala kaming kalagyan, Panginoon, sa iyong blessings, Panginoon. And Lord, patuloy nga na kami po'y nananampalataya, O Diyos, na habang ginagawa po namin ito, habang nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, Lord, sinasaway mo ang anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Ito man po ay karamdaman, ito man po ay kasakitan, Lord, ito man po ay aksidente o anumang bagay, Panginoon, ito man po ay problema, Panginoon. Lord, aalisin mo yan, Panginoon. Sasawayin mo, Panginoon, sa aming mga buhay habang kami po ay nagtatapat sa iyo. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang may taas, patuloy kang mapapurihan in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magkaloob sa Lord. And panoorin po natin ang ating announcement.
Thanksgiving po natin. And additional announcement po, mayroon pong meeting ang worship team, yung elders at saka yung deacons po. Amen? So, tinatawagan po natin si Pastor Radi para sa closing. Happy New Year po! Kumusta po kayo? Kompleto po ang kamay? Mga daliri po, kompleto pa? Amen. Okay po, bago po tayo mag-close sa ating ipaalala ko lamang po, no? Ang ating Thanksgiving Fellowship next Sunday. No? So, mamaya po, after ng service, may meeting po ang mga leaders po, ang elders and deacons, si chairman dapat naroon din, no, para sa pag-usapan natin para sa ating Thanksgiving Fellowship. And then, yung mga mothers po, no, yung mga mothers na meron pong husbands pa, no, pwede po ba pakilapit kayo kay Kuya Ryan mamaya, no, kasi meron po tayong men's fellowship sa February 28. No, sa February 28, may men's fellowship po kami doon sa Amadea tayo. No? So, kung nais po ninyo na madala ang inyong husband sa Panginoon, no, dadalhin namin sila doon. Para sila ay makakilala kay Lord. No? Para nila kasi may mga husband po kasi na hindi nila alam ang ginagawa natin dito. No? At least pagka para meron silang konti man lang na idea o ano yung nasa Panginoon. Di ba? So, yun po, no? 28 na po yun. So, nais po namin na yung mga husband po ng ating mga mothers dito ay maisama doon po, no? Kaya kung maaari, kausapin niyo po ang ating men's ministry chairman. May dalawa tayong president, no? May chairman po tayo. So, yun po, no? Para mapag-usapan po namin tuloy after kung paano ang gagawin patungkol po doon sa inyong mga husband. Mag-ano na rin po kayo, magbigay na rin kayo ng idea kung paano, ano ang gagawin namin sa mga husband ninyo. Yan. Pagkamatikas ang ulo. Amen. Tayo mo tama yung lahat. Amen. At saka mo pa nga pala na pahabol, kung may mga po kayo, mga sobra-sobra o na dobling mga gifts po kayo, no, nung nakaraang Christmas, pwede niyo pong dalhin, no, para po iparapol natin. Tandaan po natin, maaari yung mga bagay na tinatapon ninyo ay mahalaga naman doon sa iba. No, kaya pwede nating i-share sa pamamagitan po ng pagraraffle natin dito next Sunday. No, yung mga marami dyan natanggap na mga gifts, doble-doble, triple-triple, no, ipamimigay po natin yan. Amen? Amen? Okay, amen. Tayo po lahat tumunga, tayo po ay manalangin. Hallelujah, we give you glory, honor, and praises, and thanksgiving, Lord. Once again, Father, we remember, Lord, ang iyong faithfulness, ang iyong goodness na nakaraang taon, and we expect, Lord, and we pray ang patuloy na butihan mo, ang katapatan mo sa amin sa magdaraang taon. At dinadarahin po namin ay mga activities, mga events na gagawin po namin. We pray, itinitiwala po namin ito sa iyo at dinadarahin po namin na ito'y maging matagumpay. At salamat po, Panginoon, sa daang gawain. Salamat po, Banal Espiritu Santo, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy po kami dumadalangin ng patuloy na pagkilos mo sa bawat gawain na ginaganap sa simbahang ito, Panginoon. At dinadarahin din po namin ang bawat isa nandito ngayon sa pagharap sa 2026, Father. Amin pong dinadalangin na sila ay iyong samahan at patuloy na iyong katapatan at kabutihan ay patuloy mong ipakita, ipadana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, God, sa iyong paborit pasasalamat at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Dahil po namin ang patuloy na pagsama mo, ang pagkilos mo, Panginoon, ay hatid mo ang bawat isa sa kanilang mga tahanan ng maayos at ligtas. Salamat po, O Diyos. Muli, ito po aming dalangin. Sa ngalan po ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you. God bless you all. Batean po tayo ng sumayo ang kapayapaan.